The spirit of true fasting and prayer is the spirit which yields mind, heart, and will to God. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isang espesyal na naman pong episode ang atin pong pag-uusapan ngayon. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Let's pray. Our Heavenly Father, we want to thank you again for this beautiful day, the Sabbath. We pray, dear Lord, that your continuous blessings and guidance, especially the health ministry of what we are sharing to our beloved viewers, be blessed by yours. Thank you so much, dear Lord, for your love, for your protections, and also the continuous blessings that we receive from thee. Thank you so much, dear Lord, and forgive us for all our sin, and guide us, and give us the strength and right wisdom and the right words that comes out of our mouth. Thank you, dear Lord, for loving us. In Jesus' name we pray. Amen. Sa atin pong mga manonood na kakabukas nyo lamang po ng iyong YouTube, ng inyong pong Facebook page, at gayon din po ng Hope Channel North Philippines na page. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. At gayon din po, yung mga nanonood po sa GSAT Channel 37 ay lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik ng Kaalamang Pangkalusugan. Ito nga pong mga nakaraang mga episode po natin, pinag-uusapan natin yung kahalagahan ng atin pong amino acids. And that's why our episode for this afternoon is the essence of amino acids. So, Doc, pinag-uusapan natin itong kahalagahan ng amino acids, pero napaka-importante at mahalaga talaga na manamnam natin at maintindihan natin kung ano ba talaga actually, yung kahalagahan pinag-uusapan niya. natin ganito, we are discussing about the vital material that the body requires. So, if we are not knowledgeable in that particular subject, we know that we might probably miss the most important things in life. Yes. That's why I am so much excited to tell our kababayan that amino acid was purposely used for regenerations and for repair. And without getting it, to be honest, we'll be hurting ourselves. Totoo. And I know that a lot of people of today, actually, they are being knowledgeable with so many things. But when it comes the our own system or human body, we are not quite what you call it, knowledgeable. That's why we need vital knowledge and information, Yes. especially in that particular subject, Totoo. amino acid. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, bago natin ipagpatuloy itong background, itong pagninilay-nilay natin, pag-intindi natin dito sa amino acid, ay pag-uusapan muna natin itong mga ating mga kaibigan na nagkomento at nag-send po ng kanila pong mga greetings dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. So, ito po, simulan natin. Sabi ni Noriel Brena, Happy Sabbath po, Doc Tam and Ma'am Gladens. God bless us all. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Ito pa, at D Power Grace 1736, hello Doc, I really praise God na ginamit kayo para ibigay ang last message of mercy. We praise God for that. Dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, nakabase po talaga ang ating pong pinag-aaralan doon po sa ating pong Spirit of Prophecy, and one of those books is the Counsels on Diet and Foods, Ministry of Healing, Healthful Living, at marami pa pong ibang mga health books. Ito pa, sabi naman ni Roy Gel Magada, Happy Sabbath, Doc Tam and Miss Gladens. Happy Sabbath din po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Sa kanila pong tahanan, sa kanila pong simbahan, lubos po ang aming pong pagbati sa inyo. Ito naman, sabi naman ni Ronnie Tang, 2664, Happy watching here in Dammam, Saudi Arabia. Pwede po ba akong padalhan ng Counsels on Diet and Food sa tahanan ko sa Cebu? God bless po. Ayan, magre-reply po tayo sa inyo po, Brother Ronnie Tang. Sabi naman ni Noemi Quinco ng 8946, hello po, sana po ay makakuha din ako ng copy ng Counsels on Diet and Food. Thank you po. Ito naman, Doc, isa sa mga sumusubaybay talaga sa atin, ang Yan Jed video. Sabi niya, matanong ko lang po, ilang taon na po ba si Doc Tam? Parang 30 to 45 pa kung tignan. Hehehe. O, di ba, Doc? Ayan. Talaga nakakatuwa kasi talagang makikita po talaga sa balat, sa atin pong sa appearance natin kung talagang tama yung atin pong kinakain. Kasi nakakabata talaga kapag yung mga green juices, Doc, yung atin pong kinakain at iniinom. Ito naman, sabi ni Jomar Peria RT4CR, si Erwin Betamanyo, si Jun Pamorbas, at si Honey Heart 76 and 6. Sabi nila, Happy Sabbath po, Doc Tam and Ma'am Gladens. And maraming salamat po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sabi ni Honey Heart, watching here in
Canada. Ito na po ang last na set natin, Doc. At meron tayong mga questions agad, Doc. Kaya atin pong pasisimulan ng programa natin sa sa dalawang katanungan ngayong hapon pong ito. Sabi ni Sancha Pagayona 2290, pwede po bang maka-avail ng libro, Watching from Palawan? Hello po dyan sa Palawan. At gayon din naman po si user LP5IF9VZ60. Sabi niya, Watching from Concepcion, Tarlac. Ayan, maraming salamat po. At sa lahat po ng tumatangkilik at nanonood ngayon ng Kaalamang Pangkalusugan, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo sa araw pong ito. Doc, dadako na tayo sa ating pong katanungan. Ito ang unang tanong. From Ruby Tabi, sabi niya, ako po ay underweight. Paano ko po makukuha ang tamang timbang ng walang karamdaman? Actually, ang normal na timbang ay kayamanan. Kasi walang extra weights na bigat na extra Dinadala ng ating katawan. Hindi naman pinag-uusapan dito yung para makita lang na parang malusog ka, ay magpapataba ka. Ang tunay na kalusugan ay maraming malulusog na walang extra weights sa loob ng katawan. Kaya kung gusto mong gumanda yung timbang niya, ang nakakatagdag ng timbang ay yung muscle. At saka yung protein. Yung protein. Para in that way, ay magkaroon ka ng tinatawag na protection sa loob ng ating katawan. Kasi kailangan na ang katawan natin, lahat may muscle tayo eh. Yes. Mula sa paa hanggang tuhod, lahatin mo na. Kaya napakahalaga yan. Hindi po pwedeng walang exercise. Kaya kumain ng tama, maraming gulay, exercise, at makasiguro na walang mga pagkaing makakasira ng kalusugan. Ayun, katulad dagdagan ko lang sa atin pong mga manonood, especially si Ruby Tabi, lalo na yung mga kaibigan natin na gusto pong magdagdag ng weight nila, ng timbang nila. Yung mga beans natin, Doc, di ba? Yeah. Yung ating mga prutas, yung mga green leafy vegetables, yan po ang mataas po ang protein content. So kapag kunyari isang dakot ng saluyot, yan dapat kumakain tayo ng ganun. Ideal pa rin kung, for example, ang ideal weights mo, 130, 125 yung timbang mo, okay yun. Ayun. Yun yung ideal. Yes, ayan. Ako nga, kung pwede nga lang na mag-aang ako ng 5 pounds dun sa ideal weights ko eh. Ayun. Kasi talagang light yung daladala mo eh. Ang pinag-usapan niya, pag tama yung pagkain mo, talagang lalagyan ng sariling katawan mo, ipipilap niya yung mga bakanteng lugar na kailangang punan at may lagay sa tamang kalagayan. Yun. Kaya we can possibly do that by just allowing ourselves to study more on what you call it, our own system. Kasi gift ng Panginoon yan. Amen. Thank you so much, Doc. Ito naman po sa atin pong mga manonood, kung underweight po kayo, again, yung mga protein-rich food po katulad ng beans natin at green leafy vegetables at yung prutas po natin ang dapat nyo pong kinakain. Okay, ito naman. Tapos sabayan nyo ng exercise kasi kailangan may exercise. Yes. Nakakabigat ang muscle. Ay, totoo yan, Doc. Yeah. Yes, ayan. So ito naman, Doc, ang last na katanungan natin ngayon dahil nagtanong na sa pasimula pa lamang. Sabi ni at Jocelyn Acosta 2985, ano po yung mga pagkain na may melatonin? Okay, sa ating pong mga kaibigan, ang melatonin po ay yung pangpatulog. Kasi ito yung nire-release dun sa pineal glands na pag may problema ka rin dun sa serotonin, kasi yun yung pinaka basis ng neurotransmitter na ito yung kung tawagin natin sleep regulator. Na pagkakulang ka nga sa tinatawag na amino acid na kailangan ng serotonin, kuminsan nadadama yung melatonin. Pero para naman makasiguro tayo na mayroon tayong enough na melatonin, kumain tayo ng cherries, ng berries, sa itong na tinatawag na bahagi na katulad kunyari ng nuts, tomatoes, malaking tulong yan sa ating katawan. Kaya mapapansin mo, wala akong mabasa na makukuha sa karne yung melatonin. Totoo, Doc. At sa isda eh. Yes, wala sa flesh food. Kaya kung pag-uusapan natin yung sekreto ng pampahaba ng buhay, ay nalaman ko ang one of the best anti-aging, yung pagtulog ng maaga. At para makatulog ka ng maaga, kailangan sagana ka sa melatonin. Yes. Pero ang maganda ngayon, may nabibili. For Ay, example, mga supplement. yung mga based on phyto nutrients na mga nanggaling sa natural. Yes.
ayan. Tapos Dok, magdagdag lang ako sa atin pong mga manonood, especially dito kay Jocelyn Acosta. Iwasan natin yung mga stimulating food katulad ng mga chocolates, kasi yan yung mga pampagising, di ba Dok? Yung matatamis, yung mga maaanghang, yung mga fast foods natin katulad ng mga pizza, yung mga fries natin, kasi talagang puro carbohydrates, magfa-function yung blood natin na instead na nasa brain na, matutulog na tayo, napupunta pa siya sa tiyan at nag-work pa siya ulit. So dapat mapahinga siya. Okay, sana po ay... Problema ng buong mundo ngayon talagang lumakas nga yung tinatawag na sleeping supplement. Kasi karamihan ng mga tao ay ang hawak nila ay gadget nila. Yes. Ay naepektuhan talaga yung pagtulog ng tao. Kaya ang number one sa natural medicine, kung ano yung alam mo na naging dahilan ng pagbaba ng melatonin mo, kailangan iwasan ng gadget. Yes, totoo Dok. At manood ng TV. Totoo yan. Lahat na ng gadgets, ng technology na talagang natin. addictions to Talagang ala ko magagawa. I really have to keep saying it. Mainly because a lot of people are being affected with this. Even myself. Kaya nga yung Android ko, nilimit ko Kasi nakita ko na merong habit forming, merong addiction Yes. Kasi sabihin mo, titingin lang ako doon. Nakaisa oras ka Totoo, di mo napapansin. Gano'ng katagal yung mata mo na nakatitig doon sa ilaw na yan? Totoo Dok. Alam ba yung ilaw ng cellphone? At yung mga napapanood dyan sa YouTube or whatsoever, hindi mo makikita yan kung walang pinadadalang radiation dyan. Totoo Dok. Nira-radiate yan para maabot ka ng signal. At ang mangyayari ngayon, palibasa, yun na yung nagiging mundo mo araw-araw. Ang pinoproblema ng tao, paano matulog? Yun ang problema. Kaya sa natural way, kung ano yung cause, tanggalin. Yes. Totoo yan, Dok. Kaya ito po sa atin pong mga manonood, kung ano ang nagiging problema nyo sa pagtulog ay kailangang putulin, kailangan tanggalin, kailangan pong iwasan. Lumayo po tayo, parang tukso, layuan mo ako. Di ba? Parang ganun, Dok? Hindi lang yun, kundi ikaw mismo lalayo. Yes. Walang tuksong lumayo. Lumalapit yan. Ay, totoo. Oo nga naman, no. Tama yun, Dok, no. Dapat tayo mismo yung lalayo dun sa tukso. Hindi yung sabihan mo, oy, tukso ka ha, lumayo ka sa akin. Hindi pala ganun. Parang yun parang babae yan alam mo na ang babae, lalo na sa kalalakihan, o kaya yung ma-porn, nandun na sa cellphone. Kaya merong problema ngayon ng buong mundo, even yung mga kabataan. Yes. Tungkol dyan. Easy access na kasi yung So, ang tanging paraan dyan, tanggalin mo. Yes. Huwag mong sabihin malakas ka. Totoo. Kailangan may gagawin ka pa din. Yung confident ka, akala mo, you can easily handle that. Look at Adam and Eve. Si Eve. Alam niya, saglit lang na nahiwalay. Napunta rin. Ano nangyari? Ito, hanggang ngayon, naghihirap lahat ang buong mundo. Yes. Dahil namamatay. Hindi naman ang panukala ng Panginoon. Pati ba naman yung Panginoon na wala namang pagkakamali sa kanyang pagiging Diyos. Kailangan pang iregalo yung dugo niya. Totoo. Para lang masalba. Yes. Itong isang kasalanan ng ating mga magulang na kinain yung pagkain. Ang dami naman prutas, bakit nag-iisa lang naman, pinakailaman pa? Totoo, Bakit Dok. nadaya siya? Ayan. Kaya mandaraya yung cellphone. Totoo, Dok? Naku. Yes, totoo yan. Ito pa. Ito na, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no? Ito yung mga ilan sa atin pong mga nagkomento, mga nagpabati, at meron din po tayo mga nag-send po actually ng mga prayer request na nila para sa araw pong ito. Basahin lang natin from user DF6IB5VS9K. Ipag-pray po natin ang mga members ng kanila pong family na hindi pa kayang kumain daw ng healthy drinks at healthy foods. Kaya ipanalangin niyo po kami. God bless us all po. At ito naman, Dok, may pahuling bati sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Siguro nasa ibang bansa siya. Doc Tam at Ma'am Gladens, nasimulan ko po ang pakikinig at panonood sa inyo sa episode nyo yung episode 95 nyo. At simula noon ay hindi na ako kumain ng any kind of meat. Praise God! Nais kong magkaroon ng counsels on diet and food. Maraming salamat po. Sige po, this is El Virgo XG9YY. So, imi-message po namin kayo and we hope naka-online po kayo during na mag-message po kami sa inyo para makuha po namin yung full details para mapadala po namin ang inyo pong mga libro. Grabe, Dok, nakakatuwang isipin na kahit na hindi man sila... Meron kasing mga tao talaga na madinig lang, makarinig lang ng ganitong uri ng mga pabalita. Kung may 10 taong nakapakinig, kuminsan may isa doon talaga na mabibless. Amen. Hindi naman natin lalatin yan. Yes. Siyempre may mga tao na siyempre hindi man natin pwedeng hatulan yan. Kasi kanya-kanyang journey yan. Totoo po. Pero as we continue doing it, I believe that there's people who are open enough in that particular information. Yes. Just imagine, after listening and watching that
episode 95, then she's able to change her lifestyle by not eating flesh food. And that is what you call it, good news. Amen. Panalo. Totoo. Yes, totoo, Doc, di ba? Hindi naman tayo naghahangad na biglang Kasi di ba ma-convert pinag-aaralan niya natin yung you are what we eat. Yes. Kaya meron pa isa akong gustong basahin dito eh. Ito yung tungkol sa circulation. Sabi dito, perfect health depends upon perfect circulation. The more active the circulations, the more free from obstructions and impurities will be the blood. The blood nourishes the body. The health of the body depends upon the healthful circulation. Ito ay aklat po ng Healthful Living, pahina 178. Dito po sa pahina 181, anything which is taken into the stomach and converted into blood becomes a part of the being. Ayun. So, ibig sabihin, lahat ng kinakain natin na pumapasok sa ating pong tiyan ay nagiging, dumadaloy siya sa ating dugo, nakasama siya ng dugo natin. Hindi, yun ang dugo mo. Ayun, totoo. Yun na mismo yung dugo mo, kung ano yung kinain mo. At nagiging parte siya ng whole being mo. So, converted into blood, becomes a part of you. So, you are what you eat nga talaga, Dok. Kung ano yung kinain mo, yung ka. Kung kinain mo hayop, yun ka. hindi naman tayo sa umaano dahil kanina pinag-usapan natin amino acid, di ba? Yes. Balikan natin. Alam mo maganda hinihimay-himay ito. Totoo, Dok. Dahil kailangan talaga ng tinatawag na, kumbaga sa talagang alam mong napakaganda sa katawan ng tao, hindi dapat mo itong binabaliwala lang ito. Yung para bang ordinaryo lang sa'yo. For some, it's not really an ordinary to discuss the things. Totoo. Especially with people who are under the, what you call it, cursed of, what you call it, in all kinds of diseases that cripple the whole earth. Actually, to be honest with you, ang mundo natin ngayon, napasok tayo ng tinatawag ng curse ng karamdaman. And the only way for them to lessen or even delivering those people in the bondage of that, what you call it, disease, you must tell them the whole truth. We are not talking about partial. Yes. We are discussing about the main cause. Yes. Kaya kung titingnan natin yung amino acid na ating pinag-uusapan dito, alam naman natin ang laman ng amino acid. Ito yung breakdown ng protein. Na ang unang-unang laman nito ay yung essential amino acid, itong mga amino acid. At ang pangalawa, yung tinatawag na minerals. Na ang tanong, saan makukuha itong mga ito? Yes. Kaya nga marami yung mga merong sakit na kung tawagin nga nila, mineral deficiency syndrome. Ngayon, pagka nagkaroon ka ng mineral deficiency syndrome sa DNA mo, yung magiging tissue mo at magiging organ mo, depektibo, yun yung karamdaman. Ayun. Kaya merong tinatawag na mana-mana kung tawagin na genes. Ang minamana natin yung kung ano yung kinain ng magulang eh. Totoo. For example, ang sakit ng magulang mo, diabetes, ang kinakain ng magulang mo, nakakapag-cause ng diabetes, kayong anak na hindi na kinakain, magkaka-diabetes din. Totoo, Dok. At saka Dok, saying that sa atin pong mga manonood, before kasi sa studies natin, sa studies ng mga researchers, 75% is the genes. Yun yung nangyayari sa atin pong katawan. Yun yung yung part ng katawan natin, 75% nun ay namamana. Hereditary. Tapos, yung 25%, yun naman yung galing sa pagkain natin, doon sa ating pong pagkakaroon ng sakit. But now, nung pumasok ang millennium, itong 2000 na, yung year 2000, mga kaibigan, ang nangyari po, bumaligtad. Nagkaroon po ng shifting. Yung 25% na dapat ay galing sa pagkain, siya na po yung pinakamalaki. Siya na po yung 75% na nagiging parte ng ating pong katawan dahil po sa pagkain natin. So yung sakit natin, 75% nun galing sa kinakain natin and the 25%, yun na po yung namamana natin. Mainly because of our lifestyle. Actually, yung dugo natin, kahit nagmana ka pa ng depektibong genes sa magulang mo, ang good news dito, at naintindihan mo yung part mo, pwede mong baguhin kung ano yung genes na nasa loob ng dugo mo. Totoo, Dok. Kaya pag nag-change ka ng lifestyle at nagkaroon ka ng kakayanan kung paano i-overcome ito at sinunod mo yung tinatawag na specified na diet na binigay ng Panginoon,
sa unang aklat pa lang ng banal na kasulatan, ako'y naniniwala na pwede nating baguhin ang genes o yung dugo na kailangan nating panatilin sa ating katawan para makalaya tayo dito sa banig ng karamdaman. Amen. Kaya ito tinatawag na minerals, amino acid, and polysaccharide, na ito yung importante na malaman natin. Ang tanong, saan natin yan kukunin lahat yan? Yun, totoo yan. Kaya Dok, when no? you are not getting anything, especially of what the body needs, especially in the area of regeneration process, always remember that the restorations of what we are talking about will not take place, or it will not happen unless you understand the process of regeneration. Without regeneration, there is no restoration. Yes. And we know that the essence of the gospel is restoration. That His mission is to give it back. Kaya nung pinag-uusapan natin sa Sabbath School lesson, yung missional. Yung number one mission ng ating Adventist Church, magkaroon tayo ng mission kung paano gayahin natin yung mission ng Panginoon na inuunan niyang ayusin yung mga maling lifestyle ng mga tao sa kapaligiran na naging dahilan ng kanilang karamdaman, pinagagaling niya. Totoo. Bakit yung mission natin? Na kung paano pagalingin itong mga taong nasa banig ng karamdaman, na kung hindi nila madidinig, ito tinatawag na mensahe ng pagbe-vegetarian na babalik sa original, ang tendency, maraming mga tao yung tinatawag na nagiging alipin ng sumpa. Sumpa ang karamdaman. Totoo. It's not from God. Actually, Satan is the author ng karamdaman. Yes. Alam mo, Doc, saying that, no, naalala ko tuloy kasi yung very example ni Doc na namamana kasi nating mga anak, yung kanununuan pa natin, yung lifestyle ng ating pong mga magulang. And to tell you honestly, this is a personal experience of mine po. Sa family po namin, sa side po ng father ko, ay meron talaga kaming history ng cancer. Sa side naman ng mother ko, sa side ng father ko, cancer and hypertension. Sa side naman ng mother ko, hypertension and diabetes. So nakita niyo po, ang laki po ng tsansa na pwede akong magkasakit. But because I have my own choices, we have our own choices, kailangan natin pangalagaan ng templo ng Panginoon, ng banal na espiritu, at ito po yung katawan natin upang makasunod tayo at upang maalagaan natin at maging kaaya-aya ang ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Kaya Dok, di ba? Ito na mga kaibigan, kung meron kayong katanungan, may mga komento kayo, may mga suggested topic kayo, at meron kayong mga prayer request, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Kaya ngayon, Dok, didiretsuhin na natin, ano ba talaga itong amino acid na talagang kailangan natin sa atin pong katawan para tayo ay makapag-ingat ng katawan? Napakahalaga ito dahil ito yung, di ba sabi ko nga, nagpapalit ang dugo every 3 months. Yes. And then after 6 months, yung tissue. Kaya yung mga damages na yan or whatsoever, pwede mapalitan ng bagong tissue, bagong dugo, sa pagitan na magkaroon ng tamang nourishment or absorption or assimilation from the food we eat. Ang dugo ang nagdadala niyan. Kaya kung wala kang inilagay, paano bubuo ka ng bagong organ? Totoo. Paano mapiprevent yung muscle loss? Yung recovery ng ating katawan. Kaya nga pagka tayo hindi natuto tungkol dito sa mga bahaging ganito, ang tendency, for example, active ka, kailangan mo ng synovial fluid para yung mga joints mo ngayon hindi manakit. Yes. Tapos papasukan mo ng mga processed food, na mga acidic na pagkain. Siyempre, tataas ang acid mo. At kung kakain ka ng fresh food, tataas ang uric acid mo. Yes. So, ano mangyayari sa katawan mo? And then Walang later on, repair. ginagamit mo pero hindi mo binibigay kung ano yung kanyang pangailangan. Yes. Kumbaga, kung tayo, nagugutom tayo, kumakain tayo. Pero yung ating mga muscle, yung ating mga tissues, yung ating mga cells, may pagkain din sila. At yung pagkain nila na yon ang magbibigay sa kanila ng lakas, katulad nating mga tao. Pero kapag hindi po tayo, mga kaibigan, kumakain ng tama, na tamang pagkain ng ating cells, ng ating muscles, ng ating pong mga nerves, wala, manghihina. Di ba, Yeah. Dok? Ganun ang mangyayari. Kaya ito na, mga kaibigan, simulan na po natin. Bakit natin kailangan ng amino acid? Dok. Alam mo itong, laging binidiscuss a long time ago actually over 30 years ago, one of my favorite subjects to talk about regeneration. And without giving it back, because after learning so many things, especially the medical people now, especially during that time, are now actually accepting the fact that the main reasons why people are developing the disease mainly by not getting enough. I'm talking about nutritional deficiency syndrome, especially essential amino acid. Pag may deficiency ka niyan, magkakaroon ka ng epekto sa buong katawan.
Pag We are not sinabi, talking about grabe, Dok. localized or something, one parts of the body. Yes. Kasama na yung nervous system dyan, pati yung reproductive, immune, and digestive system. Yun. Kaya talagang mga magkakaakiba talaga sila. Hindi po pwedeng wala eh. Kaya you are just actually fooling around yourself Yes. by not getting it. Totoo, Dok. Kaya magpakatotoo na lang tayo. Eh, ano magagawa natin? Itong kalabaw, palibasa sila. Merong tinatawag na disiplina. Damo lang talaga yung dinesign ng Panginoon sa kanila. Kaya tingnan mo yung kambing, iwan mo sa parang, damo lang ang kakainin. Yes. Maghagis ka nga ng hamburger dyan, aamuin lang eh. Totoo, Dok. Hindi na, subukan ko na yan. Kambing. Maghagis ka ng hamburger. Baliwala, hindi yan papansinin. Kasi hindi yun yung nakadesenyo niyang kainin. Ang alam niya, yung damo. O hindi ba sa Genesis 1:29, dinisenyo na ng Panginoon. Lahat ng may binhi at may buto. Yes. Yan nga yung pagkain para sa inyo. Anong ginawa mo? Ikaw ba, for example, may itatanim mo ba yung sardinas? Hindi, Dok. Hindi O, naman yung hindi para tutubo. sa atin yan. Hindi tutubo yan. Yes. Yung hotdog, pwede mo bang itanim? Hindi, Dok, Itutusok mo lang siya pero hindi mo tatanim. Hindi ba, merong kwento lang naman ito. Meron doon katutubo na nakatira sa bundok talaga, nakabahag pa. Opo. Eh, may nagdala ng sardinas na sarapan. Humingi raw ng extra sardinas dahil itatanim daw nila. Eh, nung itinanim, hindi tumubo. Akala nila, yung sardinas tutubo. Para dumami, kasi Para masarapan dumami siya. nga, kasi sanay sila doon na pag tinanim, tutubo, kakainin. Yes. Eh, hindi nila alam na yung sardinas hindi naman tumutubo. So, ibig sabihin yan, para sa akin, hindi ko kakainin. Totoo. Kasi walang buto yan. Dead animals yan. Yes. Kaya nga sabi ko sa'yo, rigor mortis. Pag namatay ang hayop, inuud. Totoo, Dok. Anong value, anong i-expectin mo na magiging dugo mo. Kaya pagkakain ka, yung kinakain mo, yun ang magiging dugo mo. Totoo At kung ano yung dugo mo na binigay mo, yun yung maging parts ng katawan mo. Depektibo. Kaya maraming inflammation ngayon. Ayan. Kaya ang dami pong may mga karamdaman, mga kaibigan. Kaya ito po, ano po ba ang makukuha natin na benepisyo or ano yung mga advantages na makukuha natin dito po sa atin pong amino acids, Doc? Actually, di ba maraming mga misis ang moody? Alam mo naman yung serotonin yan, di ba? Yes. Yung walang focus. Yung bang paiba-iba. Minsan masaya, minsan malungkot. Kaya ito yung kung tawagin naman ng mga mister, weather lang. Ayun, naku. Usong-uso yan ngayon sa mga kababaihan At kung hindi natin alam, paano mag-i-improve yung ating performance sa araw-araw, lalo-lalo na yung source ng energy. Ito na ngayon, dopamine. Dahil alam natin na talaga napakahalaga. Kaya kung ikaw mag-i-exercise, ay talagang kailangan mo talaga ng energy para magawa mo yung gusto mo. At nakakatulong din ng mga amino acids, alam mo na, sa pagpapagaling ng mga sugat, lalo-lalo na yung mga inoperahan. Yun, okay. Alam mo, Doc, ang dami natin ngayon pa lang na nalalaman tungkol dito sa essential amino acids. Kaya isa-isahin na po natin. Uunahin natin mga kaibigan ngayon yung 9 essential amino acids natin na talagang kailangan ng ating katawan at hindi siya napoproduce ng katawan kundi nakukuha siya sa ating pong kinakain. It means that when you are not getting it, what's gonna happen? If your body is not producing it, what's gonna happen? Eh di manghihina yung katawan ko doon. Hindi lang. Anong i-expectin mo? Ay walang mangyayari sa katawan ko. Kaya nga kasalanan din Di ba sabi, my people perish because of what? Hosea 4:6. Lack of knowledge. Yes. Pwede mo namang pakinggan ang kaalaman pang kalusugan. Pwede naman ting alas 4 ng hapon. Lagyan na lang ng isama doon yung, di ba, meron tayo young people. Yes. Alas 2 ng hapon. Bakit hindi isingit bago matapos yung alas 4, panuorin ng mga kapatiran. Opo. Buong Pilipinas. Totoo. Nilalakas ang programa natin. Yes. Ayan, totoo Sulit yan, Dok. yung pagod natin. Totoo po yan, Dok. Yan ang problema. Kung minsan, pangkalusugan yung topic. Para bang hindi masyadong importante. Alam mo kung bakit nangyayari ito? Bakit, Dok? Siyempre, for example, hindi ka ng vegetarian. Baliwala mo sa... Pinag-uusapan dito, vegetarian. Totoo, Dok. Siyempre nga naman, pwedeng baka may tamaan. Pero tayo, walang personal to. Yes. Pinag-usapan natin dito, alagaan ng mga tupa. Missional. Yes. Mission natin, napalusugin ng miyembro. Yes. At paano tayo makakagawa para sa gawain ng Panginoon? Yeah. Diba? Paano? Di ba ang sundalo ng Panginoon kailan malusog? Totoo, Dok. Ayan. So sa ating pong mga manonood, ito na po, iisa-isahin na po natin. Una, Dok, ang histidine. Nako, paborito kong topic yan. Paborito kong, alam mo, Amino acid? Yung mga tanong na yan, napakahalaga yan
Nakakatulong talaga yan sa loob ng ating katawan, lalo na yung mga matatakaw ng matatamis. Yes. Nakakatulong yan. Saka hindi lang yun, napakaganda sa muscle yan. Kaya kung nag-gym ka, kailangan mo rin yan. Opo. Ngayon ang tanong, paano yan mangyayari sa'yo? Kung close-minded ka. Kung ano lang yung gusto mong kainin, yung kakainin mo. Pangalawa, pag pinag-usapan natin yung immune, ating katawan, ay talagang, kaya nga natawin ng malusog hindi nagkakasakit, mataas ang immune system natin Ito ngayon tinatawag na panlaban sa COVID Yes. Ito yung bakunang nakikita ko napaka-importante. Natural. Siyempre kailangan natin, ang palakasin natin, lahat naman pinag-aralan namin yung cancer prevention or how to treat any kinds of degenerative disease, especially cancer. Just imagine that. Ang tao, kaya nagkakaroon ng cancer, ang tawag doon cellular DNA problem. Tingnan mo sa medical book, what is cancer? Cellular DNA problem. And the only way to reverse that and to fight against that disease, you must see to it that we are going to consider the importance of what you call it, cellular diet. Cellular food. Kaya pag doon tayo sa dugo nagsimula, at yung regeneration process ng dugo natin, ay papalitan natin ng genes ng bagong dugo, mawawala yung cancer na yan. Yes, mapapalitan ng bago. Pangalawa, cause din na yan yung panghina ng panunaw mo pag kulang ka sa histidine. Totoo do. Kaya marami yung humina ng panunaw, tumataas ang bumababang metabolism, yung mga kalalakihan, yung sexual function, at yung pagtulog, ay nagkakaroon ng epekto dyan. Yes. Kaya talaga napakaganda na malaman natin itong mga functions nito. At kung anong effect din ito. Alam mo, sa loob Dok, ng katawan ng tao. Yes. Alam mo, Dok, dadagdagan ko din, ang dami natin natutunan regarding sa histidine. Alam niyo po mga kaibigan, itong amino acid na histidine, it actually produces yung histamine natin, which is good for yung allergic reaction. So kung hindi na natin kailangan ng mga anti-allergy natin na ginagamit, kung marami tayong kinakain na rich food na histidine, ay ano pong mangyayari sa atin? Magpo-produce tayo ng ating pong sariling histamine, which is responsible. Yes, o di ba, Dok? Yeah. Isipin mo, hindi ka nabibili, kakain ka lang talaga ng histidine na rich food, tapos safe ka na agad. Kunyari, hirap kang huminga. Tapos, maayos naman yung pinaka kinakain mo. Napapakain mo ng maayos, natatanggap ng maayos ng katawan mo yung kailangan niyang histidine para magamit niya doon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating katawan. O, di ba, Dok? Kaya alam mo, talagang vital to Yes. Hindi po pwedeng sasabihin to na wala lang. Hindi naman alam to karamihan aminin na natin. Bihira naman ang nagdi-discuss nito Totoo, Dok. Katulad ng glucose, pag nag-drop yung glucose level. Yung glucose level niya, ano nangyayari lagladen? Oh, syempre. Ang nangyayari po dyan, itong histidine po natin mga kaibigan, siya yung comes to the rescue siya. Bakit? Kasi siya yung magre-replenish ng nutrient level na kakailanganin ng ating pong katawan sa ating pong mga cells. Isipin ang tanong nga ito, kung kulang ka dito, hindi mo alam. Naku, sino magre-rescue sa atin mga kaibigan? Kailangan punta na tayo agad sa ospital. Ganun ang mangyayari. Huwag na natin pagtulunan. Pagtatalunan ba natin? Ang tanong ito, pag kumain ka ba ng animal protein, may histidine? Wala, Dok. Yun lang akin. Hindi para i-down tong mga... Kaya ang pinag-usapan dito, yung brain natin, kailangan nating makasiguro na itong neurotransmitter at itong mga amino acid nito ay mabigyan natin ng daan dahil napakahalaga ito sa pagpapatakbo ng kabuuan ng ating kalusugan. Yes. Damay. Alam ba ang digestion? Pag iyan ang humina, magkakaproblema ka. Una, yung absorption and assimilation will be affected. And at the same time, you will become constipated. And the moment you become constipated, they study na lahat ng pinanggagalingan, ng lahat ng negative manifestations that take place within the entire system, mainly by not, what you call it, regulating our bowel movement. Kaya nga meron kaming study na we need to be bowel-minded people. Kaya nangyayari ito, sa kadahilan ng kulang tayo sa fiber. Yes. Kulang tayo sa histidine. Naku, paano tayo dudumi? Siyempre, hihina metabolism mo. Yes. Hihina panunaw mo. O ang mangyayari, dumudumi yung dugo mo. Pag dumi yung dugo mo, meron tinatawag na auto-intoxication that leads to endogenous toxemia, that leads to terminal disease.
Yun, kasi yung dugo natin, nandun ang buhay. Yung dugo natin, tumadaloy sa lahat ng parte ng ating pong system. At yun pong laso na sinasabi ni Doc, ang nangyayari dyan, yun na mismo yung pagkain ng cells natin dahil yun ay hindi na ilalabas sa ating pong katawan. Kaya talagang delikado. Lahat ito eh. Pag humina ang immune mo. Mhm. Eh syempre, kahit anong sakit na dumapo sa'yo, eh, pwede bang kaya bang ibigay ng, for example, sasaksakan ka rito, tanungin mo anong laman nun. Totoo. May hersi din ba? Yun nga, Dok. Hindi naman yun ipapaliwanag sa atin na, uy, may histidine Siyempre, ito. yung kailangan palakasin ng immune system. Yes. Di ba? Improve ng digestive system. Totoo. Oh. Eh, paano magkakaroon ng rescue? At paano may i-correct yung mga kakulangan na hindi naman natin ibibigay sa araw-araw. Kahit anong ilagay mo na injection dyan, kung mali yung kinakain ng tao, hindi gagandang immune system dyan. Totoo. Alam mo yung process ng yung, di ba meron tayong tinatawag stem cell kung tawagin? Yes. Para gumanda yung stem cell natin, ito good news, pampabata. Ayan. Ay, gusto ko yan, Doc. Sige. Alam mo kasi ito yung sikreto ko eh. Kasi ayoko namang itago ito eh. Oo, kailangan i-share mo din yan sa Kailangan amin, maging Doc. marites din tayo pagdating sa magagandang bagay. Yan. Huwag Gusto yung ko yan, Doc. kapintasan ng kapwa natin. Totoo. At mga personal. Yes. Pero pagdating sa pangkalusugan, dapat chismoso tayong dalawa. Gusto ko yan, Doc. Ano ba yung chismis mo tungkol sa pagpapaganda at pagpapabata? Kung paano tataas ng 2,000 ang human growth hormone mo. Paano yun, Doc? Ito yung anti-aging. Sige, Ang Doc. mabigat ito. Ano, Doc? Siguro maganda na rin yung... Kasi itataas ko kung ano sino talaga yung kung ano yung tama. Kasi hanapin ko lang ha, pero napakaganda kasi sumikat kasi yung yung intermittent eh. Ay, yung fasting. Ito pa lang 16 hours na hindi ka kumakain, nag-i-increase yung tinatawag na level ng human growth hormone. Kaya kung kakayanin ng tao, nakakain lang ng almusalan at ng tanghalian, na katulad ni Ellen G. White, hinahanap ko lang dito kasi ang ganda nito eh. Sige, Doc. Yung pinatutuhan, just imagine, hindi biro yung desisyon niya eh. Yung sabi dito, page 492, for more than 40 years, I have eaten but 2 meals a day. And if I have especially important work to do, I limit the quantity of food that I take. Yun nga lang isang linggo, ang bigat na eh. Pero siya, 40 years. Ngayon ang tanong, ito yung intermittent. Eh bakit hindi natin itaas ito? Yung pinagkalooban, ito pa isa. I eat but 2 meals a day and still follow the light given me 35 years ago. I used no meat. Alam mo kung ba't yung binanggit ito? Bakit, Doc? Nakakabata pala ang twice a day. Totoo, Doc. Kaya iyan yung aking Yes. sabi ko sa miss ko. Pag nakakabata at nakapagpapalakas ng katawan, Gagawin mo. walang pwedeng makaharang. Yes. Bakit sagad ng galing yan? Totoo. Amen. Tinalo ang exercise. Alam mo yung exercise? Ano, Doc? 400% ang release ng human growth hormone. Itong twice a day, 2,000%. Grabe, Doc, ano? And when you Matindi yun. combine that together, Naku, Doc. sabi ko sa iyo, Gladys, yung edad 70, kagwapuhan yan. Totoo yan. Yung mga kababayan, to be honest with you. Kaya ikaw, kumbaga sa 30 plus ka pa lang. Pagdating mo ng 50, baka mas maganda ka pa. Naku. Ay, hindi ako naniniwala dyan sa edad. Ako din, Doc. Kuminsan yung edad na yan, bilang lang yan eh. Yes. Nasa lang yan eh. Hindi ko kinukwento nung last Sunday. Na-invita ako sa Bulacan. Hindi ko na dapat ikwento, pero ang pinupoint ko rito, yung hindi ko magagawa ito kung mali yung kinakain ko eh. Naglaro ako sa Bulacan, Santa Maria. Isipin mo, ang dami kong score, nagulat sila. Hindi ako naman napapagod. Last 5 minutes, lamang ng 5 points yung kalaban. Eh tapos na nakashoot ako ng 2 sunod na dos, eh di 1 point na lang. Eh sa kalaban yung bola, nag-miss sila nung 1 minute na. Kalayan mo, last 6 seconds, nakashoot ako. Lumamang kami ng 1 point. Aba. Nanalo kami. Tuwan-tuwa yung mga kabataan. Inunan ako ng picture.
Dahil hindi nila iniisip, itong edad ko, kaya pang maglaro ng ganun. Ang tanong, paano ko nagawa yun? Dahil sa kinakain mo, Dok. Kasama yung kinakain dyan. Yes. At yung 8 loaves of health. Amen. Amen. Kaya I'm really encouraging praise God for all of our that. people here, especially bansa natin. Gusto ko kasing patunayan sa ibang mundo, sa ibang bansa, na tayo mga Pilipino, ang pinakasaganang bansa sa buong mundo. Alam mo kung bakit? Whole year round ang pinya. Totoo, Dok. Whole year round ang buko. Whole year round ang gulay. Yes. Kaya kung meron kang maliit na lupang taniman, kahit anong mangyari, hindi ka magugutom. Amen. Hindi ko pagpapalit ang Pilipinas sa China, sa Amerika, sa Europa, sa Russia, kung saan man yan. Dahil dito sa Pilipinas, nasa atin yung tinatawag na tree of life. Amen. Alam mo kung ano yun? Ano yun, Dok? Buko. Amen. Totoo yan, Dok, diba? Just May sabaw imagine, ka na. may essential amino acid, protein, Yes. may essential fats, may minerals, Yes. may complex carbohydrates, merong tubig, Yes, totoo yan, Dok. vitamins. What more can you ask? Wala na. Anib. Wala na. Ano ba- Kompleto na. Ano ba ito? Isishare ko na ito sa mga viewers. Sige, Dok. Pagising ko sa umaga, kasi alam mo naman ko, chismoso ako, hindi ko tinatago ito. Oh, sige, Kahit Dok. Ano ba tanongin yung yung mga chismis na kasambahay yan? ko. Oh, sige. Pagising ko sa umaga, may isang baso akong buko. Meron akong 2 basong warm lemon with A little salt. Himalayan salt Yun. para for absorption. Opo. Meron ako isang green juice. Pero, hindi sabay-sabay ang pag-inom, Dok, ha? Dahan. Aba, syempre. Habang naglalakad ako sa damo, ng maagang maaga, umiinom-inom ako niyan. At pag Ang tanong ko muna, Dok, ano yung inuuna mo dun sa 3 baso? lemon. Lemon muna, pang-cleanse ng atin pong digestive Pag system. naka 10 minutes na at nag-settle na siya, doon ako inom ng buko. Ayun, buko naman. So, meron ka na And agad then pag naka 10 to carbohydrates. 15 minutes uli, an hour, magi-green juice ako. Ayun. So, una muna, yung lemon na may Himalayan salt. Yung pangalawa naman, yung green juice naman. At yung pangatlo ay yung buko. Again, Yung buko mga yung kaibigan. pangatlo, Ay, yung sorry. huli yung green juice. Ayun, huli pala yung green juice. So, ulitin natin mga kaibigan. Ang una po ay yung ating pong lemon or calamansi with a pinch of salt, yung Himalayan salt natin. Ang pangalawa ay yung ating pong buko para may pagkain. Yun na yung pinaka-breakfast mo, Dok. Tapos, ang pangatlo, after 15 to 30 minutes, yung ating pong green juice. Oh, bakit Grabe, ka mo? Dok. Oh, bakit, Dok? Ang Celtic salt, nasa 90% ang minerals niyan. To 70 yung Himalayan. Hindi ba kailangan ng ating DNA ang minerals? Yes. Tapos yun nga yung buko, ginagamit niya na parang natural dextrose. Totoo. Nandyan yung may energy ka na. Merong hindi pa tayo nabanggit. Ano, Dok? Kinakain ko rin yung laman ng buko. Yun. So, ibig sabihin, doon sa buko juice, mga kaibigan nyo, sa sabaw ng buko, may kasama na rin siyang laman. So, talagang kompleto, Ricardo, Dok. Tapos yung amino acid, meron din sa buko at meron din sa green juice. Yun. Kaya pag nakapasok to sa katawan ko, ang feeling ko talagang Malakas na malakas ka. hindi yun. Ano, Dok? Sobrang happy ko kasi alam kong naibigay ko yung kailangan niya. Oy, totoo yan, Dok. Ang Na-fulfill pinag-usapan mo. natin dito, yung kung paano mo, how you do it. Yes. How you feed your body. Yeah. Dahil Hindi naman kung ano yung pinag-usapan dito kailangan. yung kung ano pa man eh. Pinag-usapan dito, yung alam mo na binalyo mo at ina-appreciate mo dahil kaya mo inaalagaan ng katawan mo dahil hindi iyo. Yes. Totoo yun. Pinahiram lang sa atin. Alam mo ba, hindi ka magugutom. You feel like being full Yes. right after that. And then after an hour and a half, undergoing regular exercise, doon ako ngayon kakain ng smoothie. Ayun. Yung green juice ulit. Hindi, yung blended. Blended na buko, Dok? Meron akong powder. Ayun. Pero may kamote ako at saging. Ayun. Okay. So, pwedeng mga powder Ganun na katindi fruit yung, juices or green juices yung natin. plus ng breakfast ko. Ayun. So, talagang punong-puno. Siksik, At sa liglig yung tanghalian, dyan ating ako pong nagba-brown vitamins, rice. minerals. Ayun. Diyan ako nag-green salad. Grabe, Dok. Ang sarap ng kumain, Dok. And then pagdating ng gabi, tatalikuran ko yung kung ano pa man yan. Matutulog na ako. Ayun. Goodbye na sa gadgets. Kasi alam mo naman, pag kumain ka ng hapunan, matutulog ka na lang. Mahihirapan ka Totoo, pa Dok. niyan eh. At saka hindi na natin i-burn yung ating pong energy na kinain galing doon po sa mga carbohydrates na mga pagkain. Ito, challenge sa atin dalawa. Oh, sige, ano, Dok? Ano ba, pag nakatatlong buwan kang hindi kumakain ng hapunan, makikita sa itsura mo eh. Uy, totoo yan, Dok. Kaya Gladys, magkakaalaman tayo after 3 months. O, sige, Dok.
challenge natin sa isa't isa. Kasi kailangan natin patunayan na totoo ito Totoo yan. Malalaman ba naman nila? Minsan nga, nagpunta ako nga sa Santa Maria, marami nagpatanggal ng warts. Pinakita ko yung katawan ko. Wala ako nun. Makinis. Yun. Totoo Wala yan. akong warts. Yes. Malinis ang loob ng likod ko't katawan. Harap. So, yun nakakatulong yung lemon. Totoo yan. Ang lemon napakaganda sa dugo. Totoo. At maganda ang lemon sa liver. Ayan. Sa atin po mga manonood, yung binabanggit ni Doc na lemon, pwede rin po ito ng calamansi. Yes, ayan. Alam mo, Doc, ang gandang pag-usapan ito talagang pagpapaganda Actually, natin. ito yung mga practical way Hindi naman natin Yes. pinag-usapan dito yung kung sino yung magaling. Totoo. Pinag-usapan natin dito, magpakatotoo na lang tayo dahil ang daming may sakit. Yes. Alam mo ba, Doc, sa totoo lang po, no, sa atin pong Pila mga... nga sa hospital. Nagtataka nga ako, yung iba, nagba-viral lang, puro kalokohan lang. Totoo yan, Doc. Tatawanin ka lang, nag-viral na. Yes. Tayo, hindi naman tayo nagpapatawa dito. Ang Totoo. pinag-usapan natin dito, i-rescue ang napakaraming mga Pilipino na nasa alip. Isipin mo, turuan natin. Wala tayong magagawa. Kumakain pa ng lechon. Pag-aralan niyo yung bacterial count ng lechon. Nasa 95 Grabe. ang bacterial count. 95 million per gram. Grabe, ano, Doc? Kakainin mo yung lechon. Hindi. Tapos, Doc, ito pa. Yung ito pong lechon na ito, kahit na hindi pa po siya luto, kahit lutuin niyo pa po siya, yung worm doon, yung uod po na nandun po sa baboy, mga kaibigan, ay hindi po siya namamatay kahit na lutuin pa natin sa kumukulong mantika. Kaya itong Kapaskuhan, mano namang ihinto na natin lechon na yan. Totoo yan. Wala na, booking na ang science Yes. Huwag na nating pagtakpan ito. Alam ko marami tayong mga kababayan na siyempre hindi naman nila alam. Totoo. Lalong-lalo na yung mga mayayaman. Basta may pagkain, kakainin lang. Aanin mo ng yaman mo kung iiwanan mo lang. Totoo yan, Doc. Yan kayamanan, kalusugan. Yes, ayan. Alam mo, Dok, ang dami nating na-share sa kanila ngayong hapong ito at ang bilis-bilis po ng oras natin. Pero alam niyo po ba, itong 9 essential amino acids na to ay talagang nabanggit na halos namin ni Doc dahil makikita siya at makukuha natin siya sa ating pong mga fruits, especially sa ating pong mga green leafy vegetables. Di ba, Ang Doc? dami, may leucine, Yes. may lysine, may valine. Yes. Paborito kong topic yan noong araw pa. Ayun. Kaya lang, kung minsan nakukulitan na yung iba. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, iisa-isahin pa din po natin siya para malaman natin ano ba talaga yung importansya. Kaya ito, Doc, ituloy natin. Ito pong tinatawag natin na isoleucine, yung atin pong leucine at yung atin pong lysine is to alleviate fatigue. Ibig sabihin, nakakawala pala ng pagod, Doc. So kung nagbabasketball tayo at meron tayong kinakain na rich food dito po sa tatlong amino acid na to, ay magkakaroon tayo ng improvement sa atin pong athletic na performance, yung physical na mga exercise Kasi nangyari kasi natin. nung Sunday, naglaro ako dito sa Antipolo ng 3 game. Ayun. Ang laro ko, 5 o'clock dun sa Bulacan. Sabi nung pinsan ko, naglaro ka pa may laro ka na nga, kayang pa ba yan? Pagdating doon, ganda pa ng performance ko. Totoo. Bakit? Meron akong isoleucine. Yes, kasi nakakapagod nga naman talaga yun, Doc, di bakit? ba? Hindi naman ako matanda. Ano ba namang, hindi ko pa kinoconsider. Yes, di mo pa ramdam. Alam mo, nung nagpapapicturean, alam mo yung nararamdaman ko. Ano, Doc? Pare-parehas ng edad namin. Oo naman, ayun naman talagang maganda doon, di ba? Kung pabaya ka sarili mo, kahit bata ka, ay nako, hihingaling ka. Yes, totoo yan, Doc. Ito pa mga kaibigan, ito pong epekto nitong itong tatlong amino acids na to, yung isoleucine, yung lysine natin at saka itong tinatawag natin na leucine ay makakatulong po siya sa atin pong immune function katulad ng Puro histidine. immune naman ang pinag-uusapan dito. Yes, ayun, kailangan talaga sila kasi that's why it is called essential amino acids na hindi po pinoproduce ng katawan, kailangan natin siyang kainin, kunin galing po sa mga nutritious foods na matatagpuan Yung energy po regulator, sa ating napakahalaga yan. Kasi yung energy ng tao, pag kulang ka dyan, ay talagang maraming tatamarin ka. Gusto mo humiga na lang. Yes. At saka, especially, nabanggit ni Doc na, na gusto na lang humiga na lang. Why? Kasi alam niyo po, pag mababa po itong isoleucine natin, lysine, tsaka yung leucine natin, mga kaibigan, mababa po ang atin pong hemoglobin count. Hindi magpo-produce ng magandang, yung red blood cell natin, hindi siya magpo-produce ng ganun. Kaya kailangan talaga natin, Doc, di ba, sa atin pong mga manonood, itong atin pong Alam mo yung essential mitochondria, amino acids. yung Yes, Doc. sa cell membrane, kung ating pag-aaralan yan, yan ang source ng energy. Ngayon, pag wala ka rin yung tinatawag na amino acid na yan, ang tendency talagang, what can you expect? Yes. Totoo. Pati nga melatonin,
naepektuhan. Ito pa, Dok, no, sa ating pong mga manonood, no, ito pong leucine naman natin, yung isoleucine, yung nagpo-produce siya ng hemoglobin natin. Ito namang leucine naman natin, nagre-reduce siya ng feelings of hungriness, yung gutom natin, yung pagiging gutom natin. So, ibig sabihin pala, Dok, mababawasan yung cravings natin. Kunyari, ay, parang gusto ko yon. Pero dahil meron kang leucine sa katawan mo, naka-intake ka ng mga green juices na yan, sasabihin sa'yo ng brain mo, teka lang, hindi ka pa gutom eh. Diba? Hindi, alam mo kung bakit. For example, pag uminom ka ng green juice, parang ayaw mo nang kumain eh. Busog ka na. You feel like being full. Yes. For example, papaya. Pag kumain ka ng 2 slice ng papaya, automatic mararamdaman mo full ka eh. Yun. Pero Ibig kumain ka ng sabihin, 2 platong kanin, ay, wala, Dok. at may ulam kang masarap, Naku. putok na yung tiyan mo, gusto mo pa uli. Totoo yan, Dok. Kasi your Kain body ka will lang not ng give you kain. a signal. Yes. Because, parang ganito, come on, why not just give me something? I'm not getting anything out of it. Would you please give me a good one? And then you keep eating it. But they are not getting anything out of it. Kaya the tendency, you are still craving it. Tama ka dyan, Dok, no? Sa ating pong mga manonood, napakahalaga po talaga na isipin po natin kung ano po yung ating pong kinakain. And lastly, ito po mga kaibigan, kasi pinag-usapan na natin tong brain chain amino acids natin, yung 3. At ito namang lysine naman, yung calcium absorption natin, which is good for our bones. Kaya pala siya maganda sa ating pong pag-exercise Kaya and yung tinatawag nila na performance. codependency, yung intricate tapestry or whatsoever, konektado lahat ito eh. Yes. Hindi po pwedeng, katulad nga lang ng vitamins C, minerals, hindi rin po pwedeng magkaroon ng absorption kung walang vitamin C. Kaya pala ang maganda nitong kumain ka ng papaya. Nandun na yung minerals at nandun din yung vitamin C at may amino acid pa rin. Totoo. Alam mo yung saging, may amino acid din yan. Yes. May mga minerals yan. So ibig sabihin, pag tayo kumakain ng tinatawag na natural na mga pagkain, hindi ka na maghahanap pa, baka kulang ka sa ganun. Totoo, Dok. For example, green juice. Nandun lahat eh, may minerals, may amino acid, Yes. may vitamins. Alam mo, Dok, gusto ko lang din dagdagan, no, sa atin pong mga manonood kasi pinag-uusapan itong pagpapaganda ng ating balat, pangpabata. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na hindi lang po calcium ang napoproduce nitong tinatawag natin na lysine, kundi ito po ay nagpo-produce din ng elastin at ng collagen, which is good for plumping your skin. Yeah. Ibig sabihin talagang pag pinindot mo siya, babalik siya agad. Yung parang balat bata ka pa din, yung parang sanggol. Siyempre, So, nakikita grabe, naman Dok. yan sa labas. Kung ano yung ganda ng loob, makikita sa labas. Totoo yan, Dok. Kaya alam niyo po sa atin pong mga manonood, kumain na tayo ng rich in amino acids. 4 pa lang po yung pinag-uusapan natin, mga kaibigan. Alam mo, Dok, no, sa ating pong mga manonood, may isang study po regarding po dito po sa ating brain chain amino acids, and this is released in healthline.com, Improve Exercise Performance and Recovery. A review of 8 studies found that taking BCAAs, or the branched chain amino acids, valine, leucine, and isoleucine, was superior to rest for promoting muscle recovery and reducing soreness after exhaustive exercise. So isipin mo talaga, Alam mo Dok. kaya ako umiinom ng green juice Grabe, before exercise and after umiinom ako Ayun. para mabilis ang recovery. Yes. O ito na, Dok. Pag-uusapan naman natin ngayon itong valine natin, which is yung third natin na part doon sa branch chain amino acid. Ito na. Valine is the most abundant na amino acid and is a miracle worker when it comes to pag nag-crave pala tayo ng sugar, Dok. So, ibig sabihin pala, nino-normalize niya, mga kaibigan, itong tinatawag natin na pagkagusto natin sa sugar. Kunyari, gusto mo, Dok, ng ice cream. So, siya yung magsisend sa'yo sa controlling system mo na, teka lang muna, Gladens, mukhang dapat i-lower muna natin yung pagkain mo ng sugar. Hindi mo kailangan yan kasi sapat na yung amino acid ng valine, ng isoleucine at ng leucine Kung mo. nagkikrave ka. Pero kung Yun. for example, nadaya ka. Totoo yan, Ito, Dok. good news. Ano, Dok? Kunyari, kahit natural na ice cream, siyempre kahit pa paano, meron ding sugar yan. Yes. Natural sugar. At kung nakakain ka naman ng ice cream na talagang may sugar, alam mo yung antidote Ano, Dok? sa sugar? Ay, gusto ko malaman yan, Dok. Kailan meron ka ring antidote. Kunyari, Yes. pumunta ka sa handaan, tapos na natukso kang kumain nung, di ba,
may mga pagkain na tinatawag na ginataan. Ay, malasa kasi yan pag may Oo, gata. siyempre may asukal din yan, kahit brown sugar yan. Yes. O kaya naman mayroong kutsinta. Ay, nako. Pag Yung Pasko. puto, ay nako, ang sarap ng Dok. At lalo Bibingka. na kung mayroong bibingka. Hindi Yes, yung sa amin sa Bulacan ng pinakamabigat, yung kalamay. Ay, naku, Dok, ang sakit sa tiyan yan. Mabigat talaga Hindi, yan. pero talagang Masarap. grabe. Pag Pasko, pag wala niyan, hindi kompleto yan. Totoo, Dok. Pero Naku, alam mo, nagugutom antidote na ko. ako. Ano, Dok? Yung katas ng purong lemon or kalamansi. Yun naman. Talagang tunaw Pag yan. uminom ka niyan, yung sugar niyan, i-dissolve niyan. Yun. Ang sarap kumain, Dok. Tapos, pero dapat Pero huwag meron ng naman kung kalamansi. may kalamansi at may lemon. Ay, totoo din yan, Huwag Dok. naman. Naku, wag naman. Oo, totoo Kasi yan. talagang kahit pa paano, may effect pa rin yan. Yes. Alam nyo, sa atin pong mga manonood, Ang bilis ng oras natin. Just imagine that. Totoo. Anyway, siguro naman, alam namang masama na tuloy-tuloy muna natin itong subject na ito. Yes, Sa mga susunod pa nating episode. Kasi Totoo. talagang importante, ang brain kasi natin, to be honest with you, siyempre, kailangan nating bigyan ng daan itong tinatawag na mga essentials nito para magkaroon tayo ng idea na kailangan nating improvein ang tinatawag na quality lifestyle. Totoo yan, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong suggested topic, or meron po kayong mga komento dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, or may request po kayo, special request sa aming dalawa ni Doc, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at atin po yan. Sa susunod na episode natin, hindi ba binanggit ko nga yung 2,000% ng ating human growth hormone ang nire-release sa pagkain ng tinatawag na twice a day. Yes. Sa next episode natin, meron akong uling re-reveal. Ayun, isang tip na naman. Tip na Magandang naman. good news na naman yan Good sa news ating ito. lahat, no? Sa ating pong mga manonood. Thank you so much, Doc. Sa ating pong mga manonood, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong pagtangkilik sa isang oras na naman po ng talakayan regarding po sa ating pong kalusugan. At samahan niyo po kaming muli 4:00 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Nawa po ay na-bless po kayo at sa ating pong pagtatapos ay basahin po natin ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Of all the lessons to be learned from our Lord's first great temptation, none is more important than that bearing upon the control of the appetites and passions. In all ages, temptations appealing to the physical nature have been most effectual in corrupting and degrading mankind. Through intemperance, Satan works to destroy the mental and moral powers that God gave to man as a priceless endowment. Thus, it becomes impossible for men to appreciate things of eternal worth. Through sensual indulgence, Satan seeks to blot from the soul every trace of likeness to God. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat, lubos po ang aming pagbalik ng papuri sa inyo, dahil lubos po ang inyo pong pagbibigay sa amin ng walang sawang mga mensahe tungkol po sa pabalita regarding po sa kalusugan. Especially, Panginoon, ang 8 laws of health. We pray, Father, especially for the viewers of Kaalamang Pangkalusugan, lalo't higit ang mga pamilya, Panginoon, na hindi pa po, Panginoon, nakakaranas at nakakapanagumpay, Panginoon, nagtatagumpay, Panginoon, sa pagkain po ng mga flesh meat. Alam po namin, Ama, para sa iba, ito po'y mahirap. Ngunit kung kayo po, Panginoon, ang amin pong uunahin, at kung kayo po ang amin pong susundin, at kung kayo po ang gagabay po sa amin, alam po namin, Ama, na kayo po ang kasama po namin kumain sa isang hapagkainan na punong-puno po ng masusustansyang pagkain na akma po at plano niyo po sa sangkatauhan. Salamat pong Ama, salamat po Ama sa lahat po ng mga biyaya na pinagkakalob niyo po sa amin at gayon din po Ama, patawarin niyo po kami sa amin pong mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala at sa lahat po ng mga may karamdaman, nasa banig po ng karamdaman ngayon sa mga ospital at sa kanila pong mga tahanan. Dalangin po namin, Ama, ang kanila pong kagalingan. I-bless niyo po ang bawat isa pong manonood ng Kaalamang Pangkalusugan at tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtumibay sa amin pong pananampalataya at tumindig sa amin pong prinsipyo na susundin po namin ang 8 utos ng pangkalusugan. Amen. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.